po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat. Well, listening to Secretary Bello, talagang napakaraming accomplishments at performance ng pamahalaan noon, especially sa labor sector. Na sa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Digong, yung bang hindi na natin narinig lahat dahil ang dami eh. I remember yung first 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng issues na na-resolve. Naalala ko sila, yung mga tycoons, nagbayaran ng mga taxes na hindi nasisingit, sabi nga ni Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government, and siguro the whole country was anti-corruption. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo, talagang anti-corruption na lahat eh. Bukas na bukas na. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit, empleyado, laborers, against abuses, nasasagot ka agad. At hindi lang, dahil yun ang direction, policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot kagad yung mga problema, mga reklamo. So, ang daming i-develop ka na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi ngayon eh. Diba? Na natakpan ng mga corruption controversies. Kasi nga, yung anti-corruption ang nawala eh. Example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget, the program funds. Alam niyo po kasi sa budget may 3 categories yan. Merong yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron po yan ang program funds. Yung program funds po, yan yung po yung mga items na pinopondohan, pero wala pa talaga pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasa ang program fund. So, normally, by history, mga 2 to 5% max lang ang inilalagay sa ang program funds. Kasi nga, hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista kung saan nilalagay. And secondly, yung pagre-release ng pondong yan, napakadali. Simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling korapin. Pagdating ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo noon. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki rin yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang
Pangulong Marcos, tinanggal kaagad ang PACC, nawala ang anti-corruption campaign sa gobyerno. Ang unprogrammed funds for the first year from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa unprogrammed funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talagang yung bang, aton lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Yung ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So, ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yon. Ang napondohan, yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Congressman siya, bago natin na ipatanggal ang PDAF, was only 70 million pesos per, sabi niya kanya, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung pinaglaruan ng Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito, or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa korupsyon at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project, napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose. Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat